Magandang gabi mga kapuso, 416 na tayo nang abot kami na pangarap araw ng Sabado. Nagkaroon nga ng good news si Nurse Karen sa si Nurse Evan para nga ibalita sa lahat ng mga malalapit na kaibigan nila na nakabalik na nga sila na Apex at pinabalik sila ni Ma'am Moira. Kaya naman tuwan-tuwa na sila at napayakap nga itong si Doc Yula. Wala nga lang dito si Doc Joan. Sabi nga ni Dr. Antonio, so ayos yan, nakabalik na kayo. Siguro naman, Doktora Santos, ikaw ba? May plano ka bang bumalik ulit dito sa Apex? So biglang umapila tong si Doc Lindo na talaga nga namang nagulat ang lahat sa kanyang bigla ang reaksyon, di ba? So napahinto si Annalyn, napatingin kay Doc Lindon. Tapos syempre si Doc Lindon lagi na lang gumagawa ng paraan ng palusot. Sabi niya, hindi, si Doktora Santos kasi is kailangan sa East Ridge. Yun naman pala, sabi nila Nurse Karen and Nurse Evan. Sabi niya, kailangan sa East Ridge o ikaw mismo may kailangan sa kanya. So nagkatuwaan sila lahat, nagtawanan sila lahat. Siyempre, ang kukulit din ng mga kaibigan ni Ana din eh. Sabi naman ni Nurse Evan, joke lang yun, Dok, biro lang. Sabi naman ni Annalyn, kaya talaga puro kayo kalokohan, mabuti pa kasi kasuhin na lang natin yung children's party, yung Christmas party ng mga bata. Sabi naman ni Nurse Biko, Doktora, magkatulong kami ni Dr. Luke para sa pag-asikaso. Sabi naman ni Doc Prado, basta ako bahala kay sa anak ni Ma'am Giselle. Tawa na sila lahat kasi nga natanong nga ni Nurse Karen kung pupunta ba raw yung anak ni Ma'am Giselle. Sabi naman ni Doc Yula, naku, baka naman imposible kasi baka mag-away sila doon. Sabi nga ni Nurse Karen, ang dada talaga. So bigla na lamang siyang napazipper ng bibig. Ito namang si Eric, kinumpronta ni RJ. Sabi ni RJ, Eric, pwede bang tulungan mo ang ate ko na magkita silang dalawa ng anak niya? Paano ko naman gagawin yun, RJ? Ano na naman ba to? Please, nakikiusap ako. Tulungan mo naman siya. Hindi ako makakapag-decide niyan, kundi si Justin. Siya lamang ang may kagustuhan nito, sabi ni Eric. Nagtapat ko na si RJ na, sorry, hindi kita matutulungan sa pagkakataong ito. At bukas, magpe-prepare na rin kami. Dahil papalis na kami. Sa kayo pupunta? Babalik na kami ng USA. Yun lang naman ang kailangan namin dito yung madalaw si Sir Pepe. Kaya ngayon, marami pa kami nga asikasuhin sa Amerika. Kaya babalik na kami doon bukas na bukas din, sabi niya. Nagulat si RJ kasi biglaan Sagit lang talaga sila dito, bumisita lang sila. Samantala ito namang si Lynette, hanap siya ng hanap kay Carlos. Pagkagising niya ng umaga, si Carlos wala pa, nasa East Ridge. Ngayon, pinapakalma niya sarili niya, nagulat siya. Merong biglang kumalabog sa gate. Bigla siya natakot. Samantala, narito ng mga kaibigan ni Annalyn. Nandito na nga sila sa venue. Sabi ni Doc Yula, talagang ibang-iba talaga si Ma'am Giselle, no? Sigurado ka ba, Doktora Annalyn, na ito yung venue? Oo, ito. Grabe talaga, no? Sabi naman ni Doc Prado, basta ako na bahala kay, kay Miss Justine, sabi niya. Naglolokohan na naman sila. Eto nga, natanong nga ni Doc Joan kung nasan ba raw si Regan. Sabi naman ni Annalyn, meron kasi silang outing sa school nila. Mga 1 week siyang mawawala. Yun. So natanong nga ni Nurse Evan kung pupunta ba raw si Justine, anak ni Ma'am Giselle. Sabi naman ni Annalyn, hindi siya kasi nag-reply inalok ko na naman siya, nagkausap kami kahapon. Pero sabi niya, hindi raw talaga siya pwedeng pumunta. Ngayon bigla na nga napakita si Ma'am Ingrid. Guys, si Ma'am Ingrid, siya yung namamahala or owner ng charity. Ma'am Ingrid, mga kaibigan ko po. Ngayon bigla napakita si Justin kasi nga sabi ni Ma'am Ingrid, actually kararating ko lang pero merong mas nauna sa akin. Sino po, ma'am? Bigla na lamang lumabas si Justin. Sabi ni Annalyn, Justin, salamat, nagpunta ka. Siyempre para kay Lolo. Di kung ganun, pwede ka bang makatulong namin para sa pagsasayaw? Anong pagsasayaw? Ngayon ito na. Ito namang si Lynette, paglabas niya ng dahan-dahan, nakita niya mga nangangalakal pala. Kinakalampag yung gate nila kasi nga hihingi ng kalakal. Ngayon pinipigilan ni Lynette yung takot, nilalabanan niya. Ngayon eto na, sabi naman ni Annalyn, nakiusap siya na kung maaari
ano, hintayin si Tita Giselle, mami niya, kung pwede bang ipag-alam na nandito siya. Sabi naman ni Justin, ayoko siyang makita. Nagpunta lang naman ako dito para kay Lolo, saka saglit lang ako dito. Paano saglit, Justin? Kasi babalik na rin naman ako sa Amerika. Saglit lang ako dito. Ngayon, kung sasabihin mo sa kanya na nandito ako, mabuti pang umalis na lang ako at hindi na ako magpatuloy dito sa Christmas party ng mga bata. Ginagawa ko lang naman to para kay Lolo. At saka ano nga palang sayaw, sabi ni Annalyn. Kasi tuwing Pasko kasi dito sa charity, sumasayaw si Lolo. Nakakatuwa, di ba? Nagko-costume siya ng Santa Claus, pinapasayaw niya yung mga bata. Sabi ni Justin, sorry, hindi ko magagawa yan, Doktora Annalyn. Ngayon eto na, nangangalakal yung mga dalawang lalaki at tuwang-tuwa sila dahil marami silang nakuha. Sakto, nakabukas ang gate, naabutan ni Doc Carlos. Kaya nangyari, sinunggaban niya. Sinuntok pa nga niya itong isa eh. Sino ka? Sino kayong dalawa? Mga ano kayo? Pumapasok kayo sa bahay ko na walang pahintulot? Mga akit bahay kayo? Biglang dumating si Chang Susan, may daladalang pagkain na dadalhin kay Lynette. Ibisitahin sana. Tumulong na rin si Chang Susan. Ngayon biglang dumating si Lynette, sabi niya, ito po yung pamasko sa pagkain. Carlos, Chang, mabuti ho silang tao, hindi ho sila masama. Ba't niyo ho ginawa yun? Sabi ni Chang, dinalan lang naman kita ng pagkain. Pagpunta ko rito, nakita ko si Doc Carlos na sinusunggaban yung dalawang lalaki, kaya tumulong na ako. Sabi naman ni Justin, uuwi na raw siya kung makikita niya rin naman daw si Giselle. Sabi naman ni Annalyn, sorry na, hindi ko na sabihin. Pero gusto ko manatili ka dito kasama yung mga bata. Magagawa mo ba yon? Sabi ni Annalyn. So wala na rin choice si Justin kundi tumulong na rin. Sabi naman ni Annalyn, ako naman ang bahala sa step ng sayaw. Ngayon ito namang si Giselle na inis kay RJ. Sabi niya, nagtanong siya, ba't hindi mo agad sinabi sa akin, Ubeng, na ngayon na pala papalis ang anak ko sa si Eric? Ate, ayoko nang mag-alala ka. Lalo mo ko pag-aalalahanin Bibigyan mo ko lalo ng problema pag hindi mo pa sa akin sinabi. Kung kailan mo sinabi sa akin, huli na. Ate, sabi sa akin ni Eric, wala nang chance para makita mo pa si Justin. So maghintay ka na naman ng tamang panahon para mapatawad ka niya. Total, aalis na rin sila na Amerika. Wala ka nang babalikan, sabi ni Giselle. So ganito na lang. Maghihintay na lang ako sa wala. Maghihintay na lamang ako ng tamang panahon para mapatawad niya ako. Ganun. Malabo mangyari yun, sabi niya. Naging hopeless na siya. Ngayon pinalakas ni RJ ang loob niya, ate, darating din ang panahon na matatanggap ka rin na anak mo. Imposibleng hindi. Lahat ng bagay sa mundo may katapusan. Lahat ng sakit napapalitan ng saya. Mapapatawad ka rin niya. Hindi, Ubeng. Hindi ko na talaga makakayanan to, sabi ni Giselle. Kasi nga naman, ang dami nang problema. Ngayon, nalaman pa niya na buhay ang anak niya, ayaw naman sa kanya, tinataboy siya. Samantala, ito namang si Annalyn tumawag kay Giselle para ibalita na hindi pa nga raw huli ang lahat dahil kasama niya mismo si Justin. Nagulat nga siya, biglang nagpakita, biglang dumating sa venue. At binalita niya muna sa Tita Giselle niya na ngayong araw na pala ang flight nila papuntang Amerika. Sabi naman ni Giselle, Annalyn, alam ko, kararating lang sa akin ng balita. Tita Giselle, wag ko kayo mawala ng pag-asa. Kasama ko po dito si Justin. Talaga ba? Opo. Kaya pumunta na po kayo dito. Sige, Annalyn, hintayin mo ako dyan. Pupunta na ako. Ngayon ito namang si Carlos. Sabi niya kay Lynette, hindi mo na sana pag ginawa yun. Akala ko talaga masasamang tao yung mga yun na nagkaroon na naman na akit bahay dito. Akala ko naulit na naman. Sabi naman ni Lynette, ginawa ko lang naman yun, Chang at Carlos, para labanan yung takot ko. Kasi kung di ko gagawin yun, paano ko kakaharapin yung takot ko? Gusto ko na nga gumaling. Gusto ko na nga mawala to yung traumang nararamdaman ko Sabi naman ni Chang Susan, tama yan, Lynette. Kagaya ng ginawa mo sa akin, hinarap mo yung takot mo. Tama lang naman ang ginawa mo. Sabi naman ni Lynette, hindi niyo naman ako masisisi. Sabi naman ni Carlos, kahit na Lynette, pero nag-aalala pa rin ako sa'yo. Kinakailangan mag-iba yung ingat pa rin tayo kasi hindi pa rin kasi tayo nakakasiguro, sabi ni Carlos. May punto rin naman si Carlos, di ba? Kasi nga, nag-iingat siya para kay Lynette. At ito namang si Chang Susan talagang kinikilig kasi nga naman sobra-sobra talaga yung pag-aalala at concern ni Carlos para sa asawa niya. Sabi naman ni Chang Susan, sana all merong kayakap
Ako, yakapin ko na lang yung sarili ko. Mabuti pa makaalis na nga, sabi ni Chang Susan. So nakakatawa talaga itong eksena to pag si Chang Susan talaga nagbiro. Natatawa na nga rin tong si Carlos. Sabi naman ni Chang Susan, siya nga pala Lynette, merong Christmas party ngayon si Annalyn, pupunta ka ba? Chang, di ko alam yan, di naman po sa akin nasabi ni Annalyn. Ganun ba? Sabi naman ni Lynette, ikaw Carlos, sasama ka ba sa akin? Sabi ni Carlos, kailangan ako sa East Ridge eh. May mga pasyente rin akong babalikan. Pero kung okay lang sa akin, Lynette, pwede ka naman pumunta doon. So kinilig si Chang Susan. Talaga Carlos? Oo, okay lang sa akin. Salamat ah. O sige, magpe-prepare na ako. Natatawa sila kay Chang Susan kasi nga kinikilig. Ngayon, ito namang si Nurse Eva, talagang todo na yung preparation kasi nga sila ngayon mag-host. At ngayon, ilang oras na lamang, ilang sandali, mag-i-start na, darating na yung mga bata. Ngayon, nag-aasikaso na rin po sina Doc Joan saka si Doc Yula. Nakita nila na nasa ibang bansa na nga itong mag-inang Moira saka si Zoe. Nagagawa pa raw nilang mag-happy-happy samantalang ang dami na nga nangyari. Pinakita sa kanila ni Nurse Karen. Sabi naman ni Doc Yula, ano ba yung ginagawa nila? Nagkakasiya pa sila ngayon, nagkukuha pa nila magbakasyon, sabi ni Nurse Evan. Teka, mukhang problemado si Zoe. Tinan mo yung mukha o mukhang malungkot. Pinunta nila si Annalyn. Doktora Annalyn, ano yun? Nagpa-practice sila ng sayaw ni Justin. Tinan mo, doktoro, nakukuha pong magbakasyon ni na Moira sa ni Zoe. Sabi naman ni Annalyn, alam nyo kung totoo siya, mas gusto ko pa nandito si Zoe. Talaga doktora? Sabi naman ni Justin, talaga gusto mo nandito si Zoe? Oo naman Justin, bakit? Ang sama-sama na ugali nun. Ayaw nga niya sa'yo, diba? Tinatakwil ka niya bilang kapatid mo. Tapos gugustuhin mo pa na nandito siya. Alam mo, sa pamilya, kung ayaw sa'yo ng taong mahal mo, let go mo na lang. Wala naman siya kasi pakialam sa'yo eh. Kaya huwag mo na lang ipagsiksika yung sarili mo. Sabi naman ni Annalyn, pero kapatid ko siya eh. Hindi ko siya matiis. Lahat naman ng bagay dito sa